Sa katahimikan bago ang madaling araw ng Hunyo 2025, ang mapayapang mga bukid malapit sa Dresda ay nanginig sa ilalim ng isang biglaang nakakapanghinang dagundong habang ang Russia ay naglunsad ng napakalaking pag-atake sa mga depensibong linya ng Ukraine. Sa napakatinding puwersa, nilalayon ng Moscow na durugin ang paglaban sa critical na rehiyong ito, isang linchpin sa patuloy na digmaan. Gayunpaman, mula sa mga anino, mabilis at tahimik na tumalikod ang Ukraine, na nagpakawala ng tiyak na galit ng M109 Paladin artillery at ang hindi kumukurap na panunood ng mga advanced na drone. Hindi ito ordinaryong sagupaan. Ibinulong nito ang isang bago, hindi mahuhulaan na panahon sa pakikidigma. Kung ano ang nangyayari dito ay maaaring muling hubugin ang hinaharap ng pandaigdigang tunggalian. Noong umaga ng Hunyo 10, 2025, nang sumisikat ang bukang liwayway sa tahimik na mga bukid malapit sa bayan ng Dresda sa silangang Ukraine, binasag ang katahimikan ng dagundong ng mga makina at kulog ng artilerya. Inilunsad ng militar ng Russia ang isa sa pinakamalakas nitong opensiba ng taon na tina-target ang depensibong linya ng Ukraine na may malinaw na layunin na makalusot at makakuha ng taktikal na kalamangan. Ito ay hindi maliit na operation. Isa itong malaking pag-atake na kinasasangkutan ng dos-dosinang mga armored unit na lumiligid sa buong landscape. Iminumungkahi ng mga ulat na higit sa 50 T-72 tank at 100 BMP infantry fighting vehicle ang nanguna sa pagsalakay, na sinuportahan ng mga oras ng malakas na putukan ng artilerya na yumanig sa lupa at sumubok sa paglutas ng Ukrainian. Ang laki ng pag-atake na ito ay kapansin-pansin. Ang mga puwersa ng Russia ay kumilos ng may layunin. Ang kanilang mga formation ay umaabot sa abot tanaw sa isang pagpapakita ng lakas na umalingaw-ngaw sa kanilang mga nakaraang operasyon sa iba pang mga pinagtatalunang lugar. Ayon sa Institute for the Study of War experts, ang opensibong ito ay sumunod sa isang pamilyar na pattern. Matinding paghihimay upang pahinain ang mga depensa na sinusundan ng mga alon ng mga tangke at infantry na sumusulong. Isa itong diskarte na nakaugat sa paniniwala ng Russia na kayang malampasan ng manipis na puwersa ang anumang balakid. Gayunpaman, sa likod ng pagpapakitang ito ng kapangyarihan ay may mas malalim na layunin, isang nakatali sa natatanging kahalagahan ng Dresda at sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Ang Dresda ay hindi lamang ibang bayan sa mapa. Nakatayo ito sa isang mahalagang sangangdaan na nag-uugnay sa dalawang pangunahing highway na nagsisilbing lifeline para sa paglipat ng mga tropa at mga supply sa silangang Ukraine. Para sa Russia, ang pagkuha sa locasyong ito ay higit pa sa makaabala sa logistic ng Ukrainian. Ito ay lilikha ng isang protection na zona sa paligid ng mga teritoryong hawak ng Russia sa loob ng bansa na magpapahirap sa Ukraine na maglunsad ng mga kontra-atake. Ang control sa Dresda ay puputulin din ang mga pangunahing ruta na nagiiwan sa mga puwersang Ukrainian sa mga frontline na nakahiwalay at mahina. Ginawa nito ang bayan na isang premyo na nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Isang hinge point na maaring maglipat ng balanse ng conflict kung gagawin. Ang desisyon na hampasin si Dresda ay hindi ginawa sa paghihiwalay. Dumating ito bilang tugon sa tumataas na presyon mula sa kamakailang mga tagumpay ng Ukraine na nagsimulang hamunin ang mahigpit na pagkakahawak ng Russia sa digmaan. Ilang linggo lamang ang nakalipas, nagulat ang Ukraine sa Moscow sa pamamagitan ng matapang na pag-atake ng drone sa Black Sea. Gamit ang isang simpleng FPV drone, sinira ng mga puwersang Ukrainyano ang Neva radar system sa Boyko Tower, isang mahalagang bahagi ng mga panlaban sa baybayin ng Russia. Ang operasyong iyon, na nagkakahalaga ng mas mababa sa isang taon na halaga ng isang subscription sa streaming service, ay nagpatunay na ang Ukraine ay maaring matamaan ng husto sa limitadong mga mapagkukunan. Ang pagkawala ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na subaybayan ang rehayon at nagpadala ng isang mensahe. Ang Ukraine ay naghahanap ng mga bagong paraan upang lumaban. Ang pagurong na ito ay malamang na nagtulak sa mga commander ng Russia na kumilos. Ang pag-attack sa Dresda ay isang pagkakataon upang mabawi ang mataas na kamay at ipakita na ang kanilang mga puwersa sa lupa ay maaari pa ring mangibabaw kung saan ang mga numero at firepower ang pinakamahalaga. Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang estratehikong target tulad ng Dresda, layunin ng Moscow na bawiin ang momentum at patunayan na maaari itong magdikta sa takbo ng digmaan. Ang opensiba ay nagdala ng bigat ng tradisyon, umaasa sa malawak na sandata at artilerya upang madaig ang kaaway. Ngunit habang lumaganap ang labanan, magiging malinaw na ang pamamaraang ito ay nahaharap sa isang mabigat na hamon mula sa mga modernong taktika ng Ukraine. Gumagana na ang Phoenix drone ng Ukraine sa itaas ng mga umaasenso na linya ng Russia.
lumilipad sa 5,000 talampakan. Ginamit ng reconnaissance tool na ito ang mga high-resolution na camera at thermal sensor nito upang mabutas ang ambon ng umaga. Nakita nito ang mga heat signature ng T-72 tank at BMP na gumagalaw sa mga organisadong formation na nagbibigay sa mga Ukrainian commander ng malinaw na pagtingin sa banta. Ang Phoenix ay hindi ordinaryong drone. Ang kakayahan nitong magpadala ng live na video at tumpak na mga coordinate ay naging bukas na libro ang larangan ng digmaan, na inilalantad ang bawat galaw na ginawa ng mga Ruso. Ang information mula sa Phoenix ay mabilis na dumaloy sa mga puwersang Ukrainian sa lupa. Napanood ng mga operator ang pagsulong ng kaaway sa mga klasikong echelon pattern na may mga tangke na nangunguna at infantry na sumusunod sa mga gilid. Sa loob ng ilang segundo, minarkahan nila ang mga pangunahing target na nagpapakain ng real-time na data sa mga unit ng artillerya na naghihintay sa malapit. Ang bilis at kalinawan na ito ay nagbigay sa Ukraine ng kalamangan na hindi kayang pantayan ng Russia, hindi tulad ng mga pagkaantala ng mga naunang laban, kung saan pinabagal ng mga spotter o satellite ang mga desisyon. Lumikha ang Phoenix ng direktang linya mula sa pagtuklas hanggang sa pagkilos. Bilang tugon, inilunsad ng Ukraine ang kanilang M109, A6 Paladin howitzer, mga magagaling na sistema ng artillerya na kilala sa kanilang bilis at flexibility. Nakaposisyon sa labas lamang ng Dresba, ang mga unit na ito ay handa ng magwelga. Agad na natanggap ng mga crew ang mga coordinate ng drone, inaayos ang kanilang mga baril at tumpak na nagkarga ng mga shell. Ang Paladin ay maaring magpaputok ng 155mm rounds sa 24 o 30 km gamit ang mga special na bala. Ngunit sa laban na ito, hindi ito tungkol sa distansya. Ito ay tungkol sa pagtama sa mga target sa tamang oras, ginagabayan ng mga mata ng Phoenix drone. Ang tunay na tagumpay ay dumating sa kung paano nagtutulungan ang mga sistemang ito. Ang live feed ng drone ay direktang nakalink sa mga computer sa pag-target ng Paladin na kinakalkula ang eksaktong mga solution sa pagpapaputok para sa paglipat ng mga target. Ang pagtutulungan ng magkakasamang ito ay nagbawas sa oras ng pagtugon ng Ukraine sa wala pang 45 segundo, isang tagumpay na nagpabaliw sa puwersa ng Russia. Habang umuulan ang mga shell, ang mga commander ng tangke ay nahirapang mag-react. Ang mga welga ay masyadong mabilis at hindi tumpak, na nakakagambala sa kanilang pagsulong at nakalilito sa kanila. Ano ang nagsimula bilang isang coordinated push na naging isang pag-aagawan para sa cover? Ang labanang ito sa Dresba ay nagsiwalat ng matinding katotohanan. Ang pag-asa ng Russia sa lumang paralan ng mga taktika, malalaking numero at malupit na puwersa ay sumalungat sa paggamit ng teknolohiya ng Ukraine at mabilis na pag-iisip. Ang Phoenix drone at Paladin artillery ay nagpakita kung paano ang information ay maaaring lumampas sa hilaw na kapangyarihan. Hindi umabot sa isang minuto. Pinatutunayan ng Ukraine na ang panig na mas nakakakita at kumikilos ng mas mabilis ay may hawak na kalamangan. Ito ay hindi lamang isang laban para sa isang bayan. Ito ay isang paligsahan sa pagitan ng dalawang paraan ng pakikipagdigma at ang bagong diskarte ng Ukraine ay nakakakuha ng lupa. Sa mga rolling field malapit sa silangang Ukrainian na bayan ng Dresba, isang matinding sagupaan ang magpapakita ng lumalagong pagiging sopistikado ng mga kakayahan ng militar ng Ukraine. Ang mga puwersang Ruso na pinalakas ng mga tangke at mga sasakyang panlaban ng infantry ay naglunsad ng determinadong pag-atake sa mga linya ng depensa ng Ukraine. Nakatagpo sila ng paglaban at isang kalkuladong counter-attack na hinimok ng mga advanced na diskarte sa artillerya at cutting-edge na mga bala. Ang mga puwersang Ukrainiano, nilagyan ng mga M109 Paladin howitzer, ay pinaikot ang takbo ng labanan gamit ang dalawang magkaibang diskarte. Ang napakatinding puwersa ng maraming round ng sabay-sabay na epekto, MRSI, at ang pinpoint na katumpakan ng Excalibur guided shell. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay nagsiwalat kung paano maaaring ilipat ng teknolohiya at mga taktika ang balanse sa modernong pakikidigma. Habang nakikita ang mga armored unit ng Russia, ang kanilang mga position ay mabilis na natukoy ng mga reconnaissance drone ng Ukraine ng Phoenix na umaaligid sa itaas. Ang mga uncrewed na sasakyang panghimpapawid na ito ay naghatid ng mga tumpak na coordinates sa mga commander ng artillerya na hindi nag-aksaya ng oras sa pagtugon. Ang mga crew ng M109 Paladin na gumagamit ng maraming round ng sabay-sabay na epekto, UMRSC, ay kumilos. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng mabilis na pagpapaputok ng ilang mga bala mula sa iisang baril, bawat isa sa isang bahagyang magkaibang landas upang sila ay tumama sa target ng sabay-sabay. Ang resulta ay isang biglaang at puro pagsabog na nagpapalaki ng pagkasira. Sa kasong ito, ang bawat Paladin ay nagpakawala ng 6 na round sa ilang segundo.
Ang mga shell ay umarko sa kalangitan. Ang kanilang mga trajectory ay meticulously binalak upang magtagpo sa Russian column ng sabay-sabay. Nang tumama sila, ang epekto ay kaagad at brutal. Ang mga T-72 tank at BMP infantry fighting vehicle na sumusulong sa mahigpit na formasyon ay nahuli. Ang mga ulat ng Ukrainian ay nagpahiwatig na ang volley lamang ang sumira sa tatlong nakabaluti na sasakyan. Ang kanilang mga hull ay napunit ng magkasabay na pagsabog. Dalawang karagdagang unit ang nagtamo ng matinding pinsala na may mga basag-basag na riles at nasusunog na mga makina na pumipilit sa kanilang mga tauhan na iwanan ang mga ito. Ang MRSI ay idinisenyo upang tanggihan ang kaaway ng anumang pagkakataong mag-react. Hindi tulad ng traditional na artillerya kung saan dumarating ang mga shells sa paglipas ng panahon. Ang diskarting ito ay naghahatid ng buong puwersa nito sa isang pagdurog na sandali. Ang makakapatong na shockwave ay nakakalito at nakakapagpapahina sa mga nakaligtas, habang ang pagkasira ng mga sasakyan ay nakakagambala sa chain of command. Malapit sa Dresba, ang pagsulong ng mga Ruso ay humina nang ang biglaang pagkawala ng mga pangunahing ari-arian ay nagpagulo sa kanilang mga unit. Ang mga nakaligtas na tripulante ay nag-alinlangan. Hindi sigurado kung ang isa pang barrage ay nalalapit, na nagbibigay sa mga puwersang Ukrainian ng isang critical na bintana upang igiit ang kanilang kalamangan. Ang tagumpay ng welga na ito ay lubos na umaasa sa coordination sa pagitan ng Paladins at ng mga drone ng Phoenix. Ang maliliit, maliksi na sasakyang panghimpapawid na ito ay nagbigay ng real-time na tanawin ng larangan ng digmaan na nagpapahintulot sa mga artillerya na crew na ayusin ang kanilang layunin ng tumpak. Ang pagsasanib na ito ng mas lumang kagamitan na may modernong teknolohiya ay nagpabago sa M109, isang sistema na unang binuo noong 1960s upang maging isang mabigat na sandata. Ang kakayahan ng Ukraine na iakma ang mga tool na ibinigay ng kanluran sa kanilang mga particular na pangangailangan ay ganap na ipinakita na nagpapatunay na ang pagbabago ay maaring magbigay ng bagong buhay sa kahit na ang pinaka-familiar na hardware. Ang MRSI barrage ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala. Nagsenyas ito sa mga commander ng Russia na ang superior timing at firepower ay maaring kontrahin ang kanilang numerical strength. Sa loob ng ilang minuto, binuwag ng artillerya ng Ukrainian ang pagkakaisa ng pag-atake na pinilit ang mga Ruso na pag-isipang muli ang kanilang diskarte. Ang pambungad na hakbang na ito ay nagtakda ng yugto para sa susunod na yugto ng labanan habang ang likas na katangian ng banta ay nagsimulang lumipat. Dahil nakapurol ang kanilang nakabaluti na sibat, mabilis na umangkop ang mga puwersang Ruso. Ang mga uniting impanterya na dati kinukulong ng mga tangke at BMP ay bumaba at nagsimulang lumipat patungo sa mga trenches ng Ukrainian. Nilalayo nilang isara ang agwat kung saan magiging hindi gaanong epektibo ang artillerya at isali ang mga tagapagtanggol sa direktang pakikipaglaban. Kinilala ng mga commander ng Ukrainian ang panganib at nag-utos ng pagbabago sa mga taktika. Nakaposisyon pa rin ng ligtas sa likod ng mga linya, lumipat ang Paladins mula sa karaniwang mga round patungo sa M982 Excalibur, isang guided munition na kilala sa katumpakan. Ang Excalibur shell na binuo ng Amerikanong kumpanya na Raytheon ay gumagamit ng teknolohiya ng GPS upang ayusin ang kurso nito sa kalagitnaan ng paglipad. Nagbibigay daan ito upang maabot ang mga target sa loob ng isang metro ng nilalayon na punto kahit na sa ilalim ng mapaghamong mga kondisyon tulad ng hangin o palipat-lipat na lupain. Bagamat magastos, ang katumpakan nito ay ginagawang perpekto para sa mga situation kung saan malapit ang mga puwersang mapagkaibigan o kapag ang mga particular na banta ay dapat na neutralisahin ng walang pagkaantala. Habang sumusulong ang mga tropang Ruso, nagsimulang magpaputok ang Paladins sa mga pag-ikot na ito na ginagabayan ng mga na-update na drone feed na sumusubaybay sa bawat hakbang ng kaaway. Ang paglipat sa Excalibur ay minarkahan ng isang makabuluhang pag-alis mula sa mga naunang MRSI strike. Ang bahaging ito ay nakatuon sa katumpakan at control, samantalang ang nakaraang barrage ay tungkol sa napakatinding puwersa. Ang bawat shell ay nakatutok sa isang tiyak na target. Kung isang grupo ng infantry, isang pinuno ng squad, o isang natitirang magaan na sasakyan, iniulat ng mga tagamasid ng Ukrainian na isang pag-ikot ng Excalibur ang nagpawi sa isang BMP na nagbibigay ng takip para sa pagsulong ng mga tropa na agad na huminto sa kanilang pagunlad. Ang isa pa ay tumama sa isang kumpol ng mga sundalo na may katumpakan na ang mga nakaligtas ay nagkalat sa pagkalito, hindi mapanatili ang kanilang pormasyon. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpakita ng tactical na kakayahang umangkop ng Ukraine.
Sa pamamagitan ng paglipat sa mga guided munitions, iniwasan nila ang pangangailangan para sa malawak, walang pinipiling apoy na maaaring ilagay sa panganib ang kanilang mga linya. Sa halip, nagtipid sila ng mga bala at tinamaan lamang kung saan ito pinakamahalaga. Ang mga tauhan ng Paladin ay nagpakita ng kahangahangang kasanayan na muling na-calibrate ang kanilang mga sistema sa mabilisang upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng larangan ng digmaan. Ang resulta ay isang depensa na nanatiling epektibo kahit na ang kaaway ay nagsara. Itinampok din ng paggamit ng Excalibur ang isang mas malawak na kalakaran sa estratehiyang militar ng Ukraine, ang pag-asa sa katumpakan upang mabawi ang mas malaking bilang ng Russia. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa mga naunang operation, tulad ng paggamit ng mga drone ng Sea Baby upang tumpak na i-target ang mga asset ng Russia sa Black Sea. Sa parehong mga kaso, ang diin ay ang tiyak na pag-strike sa mga critical na punto sa halip na makisali sa matagal na palitan ng putok. Sa Dresda, pinahintulutan ng pilosopiyang ito ang mga puwersang Ukrainian na mapanatili ang kanilang depensa nang hindi nauubos ang kanilang mga mapagkukunan. Habang tumitindi ang labanan, pinatunayan ng mga shell ng Excalibur ang kanilang halaga. Sa radius ng katumpakan na wala pang isang metro, naghatid sila ng mga mapangwasak na resulta laban sa mga gumagalaw na target. Ang kuha ng drone sa kalaunan ay nagsiwalat ng lawak ng pinsala. 2 karagdagang tangke ng T-72 ang na-knockout. Ang kanilang mga turret ay natangay ng mga direktang hit. 3 pang BMP ang nawasak. Ang kanilang mga labi ay nagkalat sa paglapit sa mga trenches ng Ukrainian. Ang katumpakan ng mga strike na ito ay pinaliit ang collateral na pinsala na tinitiyak na ang Paladins ay maaring gumana ng malapit sa mga friendly na posisyon ng walang pag-aalinlangan. Ang pagiging epektibo ng Excalibur ay nagmula sa advanced na sistema ng paggabay nito na nagpapahintulot dito na umangkop sa real-time na mga kondisyon sa larangan ng digmaan. Ang data mula sa Center for Strategic and International Studies ay nagsasaad na ang munisyon na ito ay maaring makipag-ugnayan sa mga target hanggang 40 kilometro ang layo, na ginagawa itong isang maraming nalalaman na tool para sa mga nakakasakit at nagtatanggol na operasyon. Sa Dresda, ang kakayahan nitong alisin ang mga particular na banta tulad ng mga sasakyan or infantry concentrations ay pumigil sa mga puwersang Ruso na muling magsama-sama o mag-mount ng patuloy na pagtulak. Ang yugtong ito ng pakikipag-ugnayan ay binibigyang diin ang lumalaking pangingibabaw ng Ukraine sa precision warfare. Sa paghahambing, mas maaga sa labanan, ang mga depensa ng Russia tulad ng Neva radar system ay kinuha ng mga murang FPV drone na may katulad na katumpakan. Ang parallel ay kapansin-pansin. Gumagamit man ng artillery o unmanned system, pinahusay ng Ukraine ang kakayahang magwelga ng may katumpakang nakamamatay na nakakagambala sa mas malaki at mas mahusay na kagamitan ng mga kalaban. Sa Dresda, ang kakayahang ito ay naging isang potential na tagumpay sa isang magastos na pag-urong para sa Russia. Ang psikolohikal na epekto sa mga tropang Ruso ay malalim. Sa pagharap sa isang kaaway na maaring mag-target sa kanila ng may halos perpektong katumpakan, ang kanilang kumpiyansa ay nag-alinlangan. Ang pagkawala ng karagdagang mga sasakyan at tauhan at ang walang humpay na presyon mula sa itaas at sa malayo ay nagpapahina sa kanilang momentum. Pinilit ng mga puwersang Ukrainyano ang kaguluhang ito, pinananatili ang kanilang posisyon at pinilit ang mga Ruso na talikuran ang kanilang pagsulong. Nang humina ang labanan, ang larangan ng digmaan ay nagkwento ng katumpakan ng pagtatagumpay sa masa. Kinumpirma ng mga pagtatansya ng Ukrainian ang pagkasira ng hindi bababa sa 5 BMP at 3 T-72 na may ilang iba pang mga sasakyan na hindi pinagana o inabandona. Ang Paladins, na ginagabayan ng mga drone at armado ng MRSI at Excalibur, ay binuwag ang pira-pirasong pag-atake ng Russia. Hindi ito tagumpay ng malupit na puwersa kundi ng diskarte, teknolohiya at pagpapatupad. Ang labanan sa Dresda ay naglalarawan kung paano ginawa ng Ukraine ang kahirapan sa pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga advanced na diskarte sa artillerya at pagsasama ng mga ito sa real-time na katalinuhan, nakagawa sila ng isang modelo ng pakikidigma na inuuna ang kahusayan at epekto. Ang pakikipag-ugnayan ay isang matinding paalala para sa Russia na ang mga numero lamang ay hindi magagarantiyan ng tagumpay laban sa isang determinado at mahusay na kagamitan na kalaban. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang mga aral ng Dresda ay tatatak sa mga larangan nito na humuhubog sa kinabukasan ng kaguluhan sa rehiyon at higit pa. Ang labanan malapit sa Dresda ay tumaas nang ang mga puwersang Ruso na nawala ang kanilang mga nakabaluti na unit sa tiyak na putok ng artillerya ay tumangging umatras. Sa halip,
nagtalaga sila ng infantry upang itulak pasulong na naglalayong masira ang mga depensa ng Ukrainian na may napakaraming bilang. Ang tropang ito ay sumulong sa paglalakad sa mga bukas na patlang at kakahuyan, umaasa na maisara ang agwat at malampasan ang mga linya ng Ukrainian. Bilang tugon, mabilis na umangkop ang mga M109 Paladin howitzer ng Ukraine, lumipat sa isang malakas na sandata, ang M483A1 cluster munitions. Ito ay minarkahan ng isang critical na pagbabago sa paglaban na nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na ayusin ang mga taktika at hawakan ang posisyon nito. Habang papalapit ang infantry ng Russia, inutusan ng mga commander ng Ukrainian ang mga Paladin na magpaputok ng mga bala ng M483A1. Ang bawat isa sa 155mm round na ito ay may dalang 88 mas maliliit na bomba na kilala bilang dual-purpose improved conventional munitions. Kapag ang shell ay sumabog sa himpapawid, ang mga bombang ito ay kumalat na sumasakop sa isang malaking lugar na may nakamamatay na mga pira-piraso na maaring makasira sa mga sundalo at magaan na sasakyan. Ginagawa ng disenyong ito ang M483A1 na perpekto para sa paghinto ng pagsulong ng infantry sa bukas na lupain kung saan ang mga tropa ay walang proteksyon ng mga tangke o mabigat na takip. Ang epekto sa larangan ng digmaan ay kapansin-pansin. Habang umuulan ang mga bomba, ang mga sundalong Ruso ay nahaharap sa sunod-sunod na pagsabog na pumunit sa kanilang mga formation. Ang lahat ng mga grupo ay nabura o pinilit na huminto, hindi makasulong ng hindi nanganganib ng mas maraming pagkatalo. Ang malawak na paggamit ng mga bomba ay hindi nag-iwan ng ligtas na landas na ginagawang mga bitag ng kamatayan ng mga patlang. Ang taktika na ito ay umalingaw-ngaw sa naunang tagumpay ng Ukraine sa mga drone ng Sea Baby sa Black Sea, kung saan ang malalaking lugar ay na-target upang guluhin ang mga operasyon ng kaaway. Sa parehong mga kaso, ang layunin ay pareho na ginagawang imposible ang kaaway na sumulong. Gayunpaman, ang paggamit ng mga cluster munitions ay nagdulot ng debate. Ang sandata na ito ay pinupuna dahil ang ilang mga bomba ay hindi sumabog at maaring makapinsala sa mga civilian mamaya. Sa Dresba, ginamit sila ng Ukraine sa isang aktibong combat zone na walang mga civilian na naroroon na nagtatarget lamang ng mga puwersang militar. Gayunpaman, ipinakita ng pagpili ang mga hinihingi sa digmaan ng matigas na desisyon. Ang agarang resulta ay malinaw. Ang pagsulong ng mga Ruso ay natigil habang ang kanilang infantry ay dumanas ng mabibigat na casualty at nawalan ng momentum. Ang lakas ng Paladin ay nakasalalay sa kakayahang lumipat sa pagitan ng iba't ibang uri ng mga bala nang walang putol. Mas maaga, nagpaputok ito ng karaniwang mga high-explosive na round upang basagin ang sandata ng Russia, pagkatapos ay gumamit ng mga shell ng Excalibur para sa mga pinpoint strike. Riyan, na may mga cluster munition, natugunan nito ang mga banta ng infantry. Ang versatility na ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na tumugon sa pagbabago ng mga panganib ng walang pagkaantala o karagdagang mga mapagkukunan. Inayos ng mga crew ang kanilang mga fire control system, nagload ng mga bagong round, at pinapanatili ang pressure lahat sa loob ng ilang minuto. Ang kakayahang umangkop na ito ay isang technical na kababalaghan at isang madiskarteng panalo. Ang mga digital system at onboard na computer ng Paladin ay maayos na humawak sa mga shift, ngunit ang tunay na gilid ay nagmula sa pagsasanay ng mga tripulante. Mabilis silang gumawa ng mga desisyon tulad ng mga drone operator na umaangkop sa kalagitnaan ng misyon. Pinalawak pa ng Ukraine ang mga limitadong supply nito sa pamamagitan ng pagpili ng tamang bala para sa bawat banta, isang tangke o isang nakakalat na unit ng infantry. Ang kahusayan ay mahalaga sa isang mahabang digmaan kung saan ang bawat shell ay binibilang. Ang situation ay naging tense nang i-activate ng Russia ang mga counter-battery radar system. Sinusubaybayan ng mga tool na ito ang paglipad ng mga bala ng artilerya upang mahanap ang kanilang pinanggalingan na naglalagay sa Paladin sa panganib ng mga counterattacks. Kapag natukoy, ang mga posisyon ng Ukrainian ay maaring tamaan ng mga shell ng Russia o kahit na mga airstrike sa loob ng ilang sandali. Ang panganib na ito ay sumasalamin sa pag-asa ng Russia sa mga sistema tulad ng Neva radar upang kontrahin ang mga drone ng Sea Baby sa mga naunang laban na nagpapakita ng kanilang pag-asa sa teknolohiya upang lumaban. Mabilis na kumilos ang mga commander ng Ukraine. Pagkatapos magpaputok, sinabihan ang mga tauhan ng Paladin na lumipat kaagad. Nag-impake sila at nagmaneho sa mga bagong lugar na nauna sa mga pagsisikap sa pag-target ng Russia. Napakahalaga ng mabilis na pagurong na ito. 94 segundo lamang matapos umalis ang isang baterya sa posisyon nito, tinamaan ng mga shell ng Russia ang walang laman na site. Ang lupa ay may peklat na may mga bunganga, ngunit walang Ukrainian na pagkalugi ang naiulat.
Pinatunayan ng malapit na tawag kung gaano kahalaga ang kadaliang kumilos upang mabuhay. Tulad ng mga drone ng Sea Baby na umiiwas sa pagdetect sa dagat, nanatiling buhay ang mga Paladin sa pamamagitan ng hindi kailanman pananatili. Nang matapos ang sagupaan malapit sa Dresba, hindi maikakaila ang tagumpay ng Ukraine. 3 tangke ng T-72 at 5 sasakyang BMP ang nawasak, kinumpirma ng drone footage ang kanilang mga pagkawasak. Gumamit lamang ang Paladins ng 22 standard round, 8 Excalibur shell at 4 na cluster munition, isang maliit na halaga para sa naturang pinsala. Maraming mga sundalong Ruso na nalulula sa walang tigil na pag-atake ang sumuko. Ang kanilang mga unit, nabugbog at walang pinuno matapos mawalan ng mga command vehicle, ay hindi na makalaban. Ang pagbagsak na ito ay katulad ng pagbagsak ng Boyko Towers sa Black Sea, kung saan nasira ang moral ng Russia sa ilalim ng tumpak, hindi mapigilan ng mga pag-atake. Ang tagumpay ay nagmula sa bilis, katumpakan, at kakayahang umangkop ng Ukraine sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang taktika, pagtanggi sa lugar sa mga cluster bomb, precision strikes sa Excalibur, at mabilis na paggalaw upang maiwasan ang counterfire, pinaboran nila ang labanan. Ang laban na ito ay nagpakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang pagkapanalo ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamaraming sandata sa mga digmaan ngayon, ngunit ang paggamit sa mga ito ng mas matalino at mas mabilis kaysa sa kaaway. Itinatampok ng labanan sa Dresba ang tactical edge ng Ukraine na hinimok ng drone artillery integration at ang versatility ng M109 Paladins. Inaasahan, nakatakdang isulong ng Ukraine ang mga drone artillery system nito na inspiration ng mga tagumpay sa Dresba at Boyko Towers. Kasabay nito, maaaring kontrahin ng Russia ang pinahusay na mga panlaban sa radar at anti-drone. Sa geopolitik, posible ang pagtaas ng suporta para sa Ukraine mula sa US at EU kahit na nakasalalay ito sa mga pagbabago sa patakaran. Kung walang makabuluhang pagbabago, maaring umabot ang digmaan sa 2026. Sa huli, pinatutunayan ng Dresba kung paano muling binibigyang kahulugan ng modernong teknolohiya ang pakikidigma na nag-aalok ng isang sulyap sa hinaharap ng labanan. At tinatapos nito kung ano ang maibabahagi sa iyo ng Navy Secret ngayon na naghahatid sa iyo ng pinakatunay, napapanahon na mga insight na sinusuportahan ng ekspertong pagsusuri mula sa mga strategist ng militar at mga mananaliksik sa politika. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin na gumawa ng mas mataas na kalidad at malalim na nilalaman. Ipaalam sa amin ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba at manatiling nakatutok para sa aming susunod na video. See you then!